Hello, what's up mga kabakyard? Welcome back sa aking munting YouTube channel. At kung bago ka pa lang napasyal sa aking munting YouTube channel, paki-like na rin and subscribe and hit na rin sa notification bell para maging updated ka sa aking mga videos na i-upload. So for today's videos mga kabakyard, magbabasa tayo ng mga comment ng ating mga viewers na nagtatanong tungkol sa aking mga supplement na ginagamit sa aking mga alagang manok. So, ito yon. Si Mr. Jesus Lizardo nagtatanong, kung nag-champion Canada sa Derby, maniniwala ako sa gamot mo. Sobra pa sa champion, mga Mr. Jesus Lizardo. Kung champion lang pag-uusapan natin, kaya nga ako naobliga mag-vlog eh. Gusto ko kahit papano may mapulutan ng aral sa mga nais sumali sa larangan ng sabong. Gusto ko lang i-share, magkaroon sila ng idea kung paano mag-alaga ng manok, ano yung mga gamot na kailangan natin gamitin para makatulong sa ating alagang manok panabong. Hindi pinag-uusapan yung champion dyan, mga Mr. Jesus Lizardo. Kung champion lang, sobra-sobra pa. Naranasan ko na manalo ng siyam sa isang araw. Nagdala ko ng 6 na manok. 5 yung nanalo, yung last fight ko inayawan. Hindi yan kwentong barbero lang. Ginawa ko yan. Kaya nga maraming gustong kumuha ng mga manok ko. Sabi ko hindi yan. Kahit anong manok hawakan mo, kung hindi ka marunong mag-alaga, hindi mo alam paano ilaban yan. Walang mangyayari yan. Kahit kumuha ka pa ng mga manok galing sa Amerika, dalhin mo dito, ilaban mo yan dito. Kung hindi mo alam paano ilaban yan, walang mangyayari dyan. Ganon lang yun mga kabakyard. So yung sunod na nagko-comment si Mr. Tracy Vallejo. Idol, di po ba mag-off pagbuo na sintrom ang isobo mo? Nasa monitoring mo yan, Idol Tracy Vallejo. Kasi maraming gumagamit ng matataas na dosage ng mga gamot. May hyper B12, may mga, yung iba pa nga, anong tawag nun? Yung pag nanalo yung manok mo, halos hindi mo na rin mapakinabangan kasi matataas na dosage yung ginamit nila, yung mga, anong tawag nun? Yung mga asteroid, super vitamina, yan, matataas dosage niyan. Nasa sayo yan. Kung mag-off yung manok mo, ibig sabihin, nagpabaya ka. Observation. Paano mo ma-observe na off na yung manok mo? Pakiramdaman mo yung kilos niya, pakiramdaman mo yung paa niya. Pag mainit ang paa, ibig sabihin, off na manok mo. Pero pag medyo malamig lang yung paa ng manok mo at saka hindi siya ganun galaw ng galaw, nasa point pa yung manok mo. Nasa pagpo-point yan. Hindi yan dahil sa gamot na ginamit mo. Hindi naman yung gamot na pinaintik mo, mag-u-off yung manok. Nasa ano yan? Nasa pointing. Kung paano mag-point ng manok. Pag-aralan mo mag-point ng manok. Mr. Tracy Vallejo. So, yung pangatlo na nag-comment na si Mr. Willie Balwit. Risky daw yan, idol, yung masyadong mataas yung dosage ng sintrom. Yun nga ang sinasabi ko kay Mr. Tracy Vallejo. Lahat ng mga big time gumagamit ng matataas na dosage. Ako, hindi ako big time, kaya sintrom lang ginagamit ko. Yung mga gamit ng mga big time, super vitamina,
Super B12, asteroid, di ba? Ba't sila gumagamit nun? Kung ang sintrom na pantao, sasabihin nyo masyado mataas yung dosage. Nasa sayo lang yan, pag-aralan mo kung paano gamitin. Yun lang may papayo ko sa'yo. Kasi kung hindi mo susubukan, paano mo malalaman? Di ba? I-precon mo manok mo, subukan mo ibitaw na paintik mo ng sintrom. Pag hindi maganda ang performance ng manok mo, wag mo ituloy. Ganon yun. So, ayun, Mr. Willie Balwit, sana nasagot kita. Yung pangapat naman, ito si Mr. RLM Mendoza. Maraming comment to. Sabi niya, yung manok ko, subukan mong pustahan lahat ng ari-arian mo. Yan na yun, sir. Yung medyo hindi ko ginagawa yan. Kasi sabi pa naman, yung kalaban mo, may tari rin yun. Yung mga big time nga, natsatsambahan, di ba? Kabubuhan yan, Mr. RLM Mendoza, yung iposta mo lahat ng ari-arian mo. Kaya maraming mga bubong, mga mamanok na nagsasabong na nalululong o napupuno sa utang dahil bara-bara kung tumira. Dapat pinag-aaralan yan. Hindi yung tera ka lang ng tera. Iniisip mo yun, yung pagsasabong mo, enjoyment lang to natin. Anti-stress. Hindi yung kayabangan. Pag pinairan mo kayabangan mo, di ka tatagal sa industriya na to. Kahit isang sako pa yung puhunan mo araw-araw, ubos yan. Tapos sabi pa niya, di totoo yan, bola lang yan. Huwag kang manood kasi hindi naman kita pinipilit na manood sa mga videos ko na ina-upload. Ganun lang yun, Mr. RLM Mendoza. Make your own business. Sabi pa naman, yung ipupusta ko sa manok mo, yung manok ko nga ako pa nagtatari, ako nagkukondisyon, ako nagpupointing, hindi ko inuubos yung ari-arian ko. Dahil iniisip ko yung utak ko, hindi yung kayabangan ko. Ganun lang yun, Mr. RLM Mendoza. Kung ikaw kaya mo gawin yun, sa'yo yun. Kasi baka big time ka kasi. Kung si Atong nga hindi pinupusta yung ari-arian niya, ikaw pa kaya. Kayabangan lang yun. Tingnan mo yung mga seaman na nalululong sa sabong. Dahil marami yung pera nila, anong ginagawa nila? Payabang ng payabang na marami siyang pamusta. Anong nangyayari? Kawawa ka. Kasi sabi pa naman, hindi araw-araw Pasko. So, ayun lang mga kabakyard. Dito muli si Katupada Channel. Ang nagsasabing, huwag magtiwala sa swerte dahil malas yun. Salamat mga kabakyard.